Oh, number 1 po pala kayo dito. Sino po yung number 2? Ikaw. Ang packaging. Pagka sinabing babayson, Babae. babae. Babaysot. Eh, ano siya, tita? Babakson. Babaksot. Babaksot. Pa-chef pa tayo. Hindi tayo marunong kumain ng lomi. Kung sino yung naaalala ko sa kanya, si Salt Bay. Di ba? Di ba? You know how much this costs now? Magkano po? Hello, good morning! So eto, hulaan nyo kung nasan kami today. We are in Batangas City. And ano pa bang gagawin natin dito? Mag-food trip tayo. We will go to the local market. Kakain tayo ng lomi, bulalo, at kung ano-ano pa. So join us today as we explore the local food and culture of Batangas. At syempre, I have a special guest. Nako, dignitary ito. Sasamahan niya ako today. Kasama ng ating iba't ibang mga kaibigan. And ito, joining me today is si Tita Claire. Tita, thank you so much. So si Tita Claire ay taga Batangas City. Siya ang mag-iikot sa atin sa palengke at sa iba't ibang lugar. Tita, hello, excited ka na ba? Yes! Welcome to Batangas City. Ilang years ka nang dito nakatira, Tita? Since Naku, hot. birth? Since birth. Since birth. And Tita, may special guest tayo. Sino ang ating- Kilala mo na siguro siya. Kasi Sino since yun? constituent ka ng Batangas. Okay. Si Ate V. Ay, ang dating gobernadora. Kaya halika dito. Ayan. Di ba? Hi. Binoto mo ba siya, tita? Yes! Oh, binoto ka. So, at dahil binanggit ko kanina, iba't ibang mga kaibigan. Ito, may isa akong kaibigan dito from Dubai, si LJ, joining us also. Parang mas maganda yung shades niya. Oo nga eh. Magpalit kayo, Magpalit tayo. type niya yan, mas gusto niya yan. Ito na po, madam. Ayan. Ayan. Wag mo na kukunin to. Ganda naman. Ah, diba? Siyempre, ang ating dignitary guest. Gusto ko yung bag mo. Hindi ito yung para sa'yo. Tita, mag-breakfast muna tayo. O sige, tayo ay kakain. Ay inom ng kaping barako at magsasaw-saw ng bonete. Yes, bumili na kanina po, bumili na kami ng bonete nung nasa highway yung tindahan. And baon na namin yan, dala-dala natin. And now, we're going to drink kapeng barako, isasaw-saw natin yung bonete doon. Yes. Okay. Halika. Oh, dito. So, pwede tayong umupo dito. Pero bibili muna tayo ng Okay. kaping barako. May suman Manabat. din sila dito, tita. Tsaka yung lumpiang sariwa, empanada, mayroon din silang tamales. May tamales. Ito yung tamales Batangas, tamales Ibaan. Yung tamales na yan, tita, yung matamis ba yan? Or Hindi. yung may laman? Yung may laman O ng sige, chicken. tikman natin yan for breakfast. Ikaw, tita, kaping barako. Yes, please. 4 po na kaping barako. Ay, hindi ka daw pwede magkaping barako. Magiging barako ka. Hindi ka daw kasi barako. Pag Batanggen nyo, matatapang kami. Ay, hindi ka nga Batanggen. Batanggen si Ate V, Ay, oo. Hindi ka na si Ate V ngayon. You're now my friend, Miss Erin. Kasi tinanggal mo yung shades mo.
Maano na, ikulimlim na. Ito That is is tamales. tamales. What's tamales? Mayroon siyang chicken sa Ito, laman sa kaping loob. barako. Parang yung Mexican na tamales ba yan? Ganun yung Oo, style niya. parang ganon. Para kabahan kayo. The bonete, Isasawsaw. isasawsaw sa kaping barako. So, at ang karakteristik ng bonete is crusty. Pero binanggit mo nga tita, ibang-iba yung bonete noong araw. Mas crusty po, ano? Mas malaki, Mas malaki. mas crusty, saka ang shape niya talaga bonnet. Bonnet. Ito kasi parang bun na lang talaga. Bun na lang eh. Mukhang banana lang. Oo. Before, may Korte siya. korte talaga. Parang chef's hat. Parang tok. Parang tok. Parang yes. tok. Diba? Pero ngayon medyo crusty pa din naman. Okay. So, tikman natin without dipping it in the Okay. kapeng barako. Anong tingin mo? Sarap. Sarap. First time ko lang tumigil. Ikaw? Mas crusty na monay. Actually, para siyang, Scone. Cheme. parang pinirito, di ba? Kasi yung labas niya is very, nararamdaman mo yung fat. Oo, kasi ang bonete, nilalagyan ng lard Lard, sa oo. ibabaw. Sarap. Now, ididip natin sa coffee. Tama ba ang Batangas? Yes! Pag nilubog mo sa coffee, ang sarap. Gusto ko ba? Gutom pala. Actually, Sarap nga. Tapos bagong luto. Ay, masarap nga may kape. yung labas niya is crusty, tapos yung loob niya is Malambot. malambot. Ito naman is tamales. Tamales. Yung may laman siya, may laman sa loob. May laman sa loob. Chicken and egg. Shredded na ano. Wow! Ang daming laman. Yeah. Hindi tinipid, kayo lang ang tinitipid. Yung tamales, hindi. Tita, try it. Yeah. O hindi, baka umay ka na dito, no? Kasi, ako na lang. Kayo, bonete lang kayo, ha? Hindi kayo pwedeng kumain ng tamales. Hoy. Masarap. Tikman nyo. Hindi siya tamales, Mexico. Tamales, Ibaan. Ibaan is another town Yes, here in Batangas. yes. Anong, parang di mo nagustuhan? Dinadamdam ko pa. Medyo nag-art ako sa texture. Malambot talaga siya, parang suman. Yeah. Mas gusto ko alinin. Binalot na lang siya sa kain. Gusto ko malalaka. This is actually giniling na bigas. Giniling, Yun nga, pero malaki. parang naging glutinous na, di ba? It is glutinous. Glutinous talaga siya. Yeah. Hindi mo nagustuhan, no? Yung texture lang. Okay lang kung hindi mo Yung lasa masarap, yung texture. Okay lang kung hindi mo nagustuhan. Huwag nyo na pong iboto yan. Kasi hindi po niya Hindi tinatangkilik ang Tamales, mga iba. local foods. Ikaw, nagustuhan mo. Light lang yung pagiging sticky niya. Hindi siya yung sobrang sticky na ano. Pero masarap kasi siya, di ba? Yung parang very native yung lasa. Masarap nung kape, ang tapa. Pero ako, ang pinakagusto ko pa din, tita, ito. Bonete pa rin. Bonete with the coffee. Tapos, parang ano naman sila, masarap na yung magkakasama silang kakainin mo Masarap din suman. for breakfast. So next, we go to the local market. Yeah. We go to the local market. Magsha-shopping tayo doon. And mag-explore, baka marami pa tayong makain doon na kung ano-ano.
Sa Taal. So, ang word here in Batangas, pagka sinabing babayson, Babae. babae. Babaysot. Pag lalaki, Babaysot. babaysot. Pag lalaki, lalaksot. Lalaksot. Ano siya, tita? Babakson. Babaksot. Babaksot. O dahil dyan, pumila ka dito sa Bayad Center, magbayad ka ng kuryente nyo. Pabayaan mo na maputo. Kasi napupulan na kayo ng kuryente, pumila ka dyan. Sa Taal, taging at saka tagay. Taging, At saka tagay. taging lalaki. Tagay. Tagay, babae. Sa tita, tago. Tayo Uy, sa tignan mo yung chicharon nila dito, mapula. Ay, galing palang Bulacan. Nasa Batangas tayo. Ipaubayan na natin yon pag nagpunta tayo ng Bulacan. Alam mo, tita, yung gusto kong bilhin, palayok. Mamaya, nandito yon. Oo. Sasayaw ako ng palayok natin. Sige nga, magsayaw ka ng palayok. Mga 10 ganyan. Kaya. Ay, talaga? May dance number. Go. Ay. Yung ano kasi dito, tita, di ba? Yung pinangat. Oo. Sa dito. Sa palayok ginagamit, pero ang famous na ginagamit nila or malimit gamitin yung kulay itim. Oo, yun. Kasi kaya daw umitim to gawa ng sinunog na bigas. Tama ba? Rice Na palay. Al. Ipa, di ba? Sinunog na ipa. Oo. Ikaw kasi sanay kasi to sa artificial eh. Like me. Eto. Ay! Mahilig talaga sa plastic to. Halika na nga. Mayroon ba kayong mga panyo? Naiinitan eh. Siya. Ano, kailangan natin siyang bilhin na Vilma, Gusto ko po ng crop top. ito daw mga panyo daw. Yung parang kay Ate Ving panyo, di ba Yung mga palagi may puti, hawak yung na mga panyo puti. si Ate Parang Ving. ganito. May puti ba kayo? Pero bago yan, ibibili ka muna natin ng panyo kasi nang lalagkit ka na eh. Magkano po eh? O bayaran mo. Walang himala. Nasa tao ang... Si Ate V oh. Signora, Ano yung mga lines ni Ate V? Ano? Maganda yung may sinasampal. O, dali. Ano yung... Parang ang karinderya, bukas sa lahat. Vilma Santos. Anong movie yon? Pahiram ng Paliwas ng Pag-ibig. 1986. Hoy. Bento. Ang pupuntahan natin, wet. Ano saan tayo pupunta dito sa wet Oo, sa wet. section? Oo, hindi muna, sa kapihan. Sa kapihan, bibili kayo ng kape. Bibili ba kayo Bibili ng tayo kape? ng kape. Dito ka dumaan, sa gitna. Dali, dyan. Dyan, sa gitna ka, go! So we're going to Si buy Solis, kapeng andito barako. na ako. Ito yung ibinibili ko ng pasalubong nung Pasko. Si Chef RV Manaba. Dito ako bumibili. Hello po. Eto po, ano po ito? Tableya. Tableya. Bakit po iba't iba yung presyo ng Iba't tableya? ibang size. Dahil sa size. Oh, number 1 po pala kayo dito. Sino po yung number 2? Ikaw. Ang packaging niya. May RV, mayroon hindi kailangan pakuluan kundi drip. Oh. Ito naman yung pinapakuluan. Ang kapeng barako ay modernized na, meron ng drip. Hindi, pero syempre, di ba po, ang pinaka-the best pa din na kape is yung from the beans, gigilingin mo. Ano normally, tita, yung ratio ng coffee to water? Masasagot ni Mrs. Solis. Na ground. Sa 1 litrong tubig, 3 tablespoons. Mapapansin nyo, di ba, ang konti nung grounds. Yan kasi ang history, one of the reasons ng kung bakit sumikat yung kapeng barako. Kasi nung nagkaroon ng pest, di ba tita, nagkaroon ng shortage or naging mahalang kape. So they found a way na konting grounds lang, madaming maproproduce na
brewed coffee and yun yung kapeng barako kasi napakatapang ng pagkaka-roast niya. Yes. Tama po ba yung pinagsasabi ko? Oh, pero ngayong panahon ito, pwede nang dagdagan para mas maging matapang. Yes. Depende sa kung ano ang taste mo. Oo. Bibili na ba kayo? Bili. Ang taste. Wow! Ano nga to? Luto niyo po ba yan? Minane? Bochi. Ano pong pangalan niyo? Opo. Saan niyo po? Ito po yung bayad ko. Tatakayin mo. Ang laki ng bilao. Saan po? Siya si Vilma. Si Vilma. Boto niyo po ako sa darating na election. Si Vilma po, tingnan niyo may hawak na panyo. Oh. Ipakita mo sa kanya yung minemorize mong Vilma. Ano? Nakalimutan ko na. Sige na. Ano po ang tinda niyo? Ano po ito? Ito po. Pilipit. Ano po ang pinagkaiba nito dun sa tinda niya? Ito naman ay kamote ang laman. Kamuting kahoy. Yun po. Laman ay malagkit na. Malagkit po. Ba't wala kayong tindang gano'n? Ito yun. At saka, ito yun. Mukha kasing may-ari. Ako, Simay. Pareho kayo. Akala ko mag-business partner. Biglang na tayo eh. Mukha nga naghirama kayo ng lipstick eh. Wala pa ako kay Nayer. Lalagay ako. Hindi. Hindi ka ata nakilay eh. Ay siya nakakilay eh. Oh, sige, kilayan mo. Kilayan kita. Para may discount. Baka pag nagkamali ka, ipabarangay ka niya. Diba? Mukhang may-ari Diba? na talaga. Grabe. Magkano po isang piraso? May 20. Tita, ano yan? Matamis. Matamis. Ang tawag po dito ay pilipit. Ito yung isang klaseng pilipit. Malagkit na po. Malagkit, no? Masarap. Ito, kakaiba rin. Pero pareho siya. Mukha niya na. Yun na yan, gusto mo yan eh. Hoy, pinagtatawanan ka, paltan mo na siya, ipalit mo. Tanong mo kung papalitan niya ako. Tanong mo. Nag-hair ka ba? Kailangan mo ba ng tindera? Mag-a-apply ako. Papalitan mo ba siya? Siguro madami siyang alam na sikreto mo. Eto po, pabili din po ng isa. Nasa YouTube po si Chef Parang RV. karyoka. YouTube. Chef RV Manabat. Hindi ka makikita. Siyempre. Masarap. Mas masarap yan kaysa dun sa isa. Mas type ko to kaysa doon. Ba't ang dami, tanongin natin siya, ba't ang dami mong binibili? Anong pangalan mo? Lady po. Hi lady, ba't ang dami mong binibili? Wala po, masarap po. Masarap. Yes po. Nako, madam, salamat po, ha. Halika, bibili tayo ng isda. Ito yung mga luto na. Okay, ito yung, oh. tsaka mga atsara. Tsaka Mga yung atsara. ginataan. Ito yung dulong ba ito? Ito yung dulong. Ito yung maliliit na isda. Na parang sinarapan. Ang sasarap. Magkano po ang tulingan? Oy, mura tulingan dito, 70. Ito yung bagong luto. Bagong luto yan. Yes. Oh, wow. Dito pala hindi mo na kailangan, hindi ka na magluluto kasi bibili ka na lang Madaming ng lutong luto. ulam. Salamat po. Eto na tayo sa palengke. Kaya ako nagbakya eh. Ay, nagbakya talaga siya. Oh. Alam ko Ang tawag dyan sa hawak mo ay kipil. Kipil. Kipil na tamarindo. So, eto yung nilalagay pagka sasaing na tulingan. Magkano ho isa nito? 10 pesos lang. 10 pesos. Ito yung ginamit natin dun sa sinaing na tambakol. Yellowfin tuna. Yellowfin. So fresh. Magkano po ang kilo ng yellowfin? 20. Yung ganitong kalaki, magkano po ito? Depende kuya, kikiluhin po. Mga ilang kilo? Ang laki, oh. 1,100. Alam mo, hinawakan ko siya, hindi siya malansa.
Hindi nga. Oh, mas malansa ka pa. Totoo, hawakan mo. Di ba? Ipapaano? Maghihinaw ka ng kamay. Oh, baka daw nauuhaw ka. Uy, buhay pa yung... Saan ba na? Buhay yung octopus. Dali! Halika na. Wednesday na lang, patry naman natin. Ididikit mo yung daliri mo sa Hindi, octopus. itong kamay mo, igaganon mo. Ayan. Oo. Lahat. Hello po, magandang umaga po. Ang ganda talaga ng baka dito. Basta Batangas beef. Ayan o, makikita mo. Pwede po ba niyang hawakan to? Oh, kunin mo. Ayan, so hindi lang seafood ang pwede mong pakiyawin dito. Pati beef, good quality beef. Batangas beef. Diba? And doon naman mga gulay. Nagutom tayo. Next stop natin, mag-breakfast part 2 tayo. Pupunta tayo sa Lomihan. So magkita-kita tayo doon. Hello! Nandito tayo sa isang subdivision, Potensiana Subdivision, dito pa rin sa Batangas City. And we're here to eat lomi. Oh my gosh, naaamoy ko na yung lomi. Ang sarap ng amoy. Alam mo yung hindi siya amoy chicken powder, but amoy very natural. So this is the Alaw Tilok Lomi House. Halika, mag-breakfast part 2 tayo. Oh, wow! Hello, Sir Eric. Good morning. The Tourism Officer of Batangas City. Wow, so talagang parang ano lang, no? Parang garahe. So talagang literally home cooked. Hello, si Ma'am Jinky. Oh, the owner. Ma'am, anong ibig sabihin ng Alaw Tilok? Wala kulit. Binaligtad po, wala kulit. Wala kulit. Ano naman ang meaning nun para sa business niyo po? Actually po, yun po ay yung pangalan po ng grupo sa asawa ko po. May matanda po tumawag sa kasi medyo makukulit po. So, binaligtad okay. po, wala kulit. Okay. Kaya po yun ang ginawa nila. Oh, nice. So, natikman ko na to kasi nagpa-take out po ako the last time na nag-ocular yung team. And isa sa pinaka nagustuhan ko is the homemade chicharon. So, dito talaga yon from drying. Yes. Kayo din na nagpapatuyo. Yes po. Oh, kaya pala. Tapos yun din ang one of the toppings ng inyong famous Yes po. lomi. Ganong katagal na po itong business niyo? 2013 po, almost 11 years po. Almost 11 years. Oh my gosh, ang bango. Natatakam na kami. Thank you, Miss Jinky. And we're going to order na. Tapos dito niluluto yung lomi. Eto. Paano nagiging parang kulay orange? Siguro po dahil po ng Mickey. Anong Po namin Mickey? is kulay orange. Kulay orange kasi yung Mickey. Walang Tsaka egg atsuete. po. Wala po. So para talagang lutong bahay, no? So yun ang masasarap, 'di ba? Paglutong bahay. Hello po. Doon order. Hindi tayo sumusunod. Nakalagay na nga, please order here. Halika po. Ito po yung menu. Tayo, si Ate V. Ito po si Ate V. Recto. Galing po siya sa Recto. Made in Recto, Manila. Nilalagyan ng onion sa Kasi dito ibabaw. po, before you have your lomi, gumagawa ka muna ng sausawan.
So, sa isang ganito, pwedeng magpipigyan ka Oh. ng kalamansi, may sili, may toyo, tapos lalagyan mo ng pepper, ng ano. Ayun yung ginagawa ganon. niya. Tapos depende po sa panlasa nyo. Hindi po kasi siya ganun kalasa ang lomi. Oo, ang lomi po ay parang i-a-adjust nyo yun sa, depende sa inyong Panlasa. sa pagsawsaw. Magtimpla tayo kalamansi, special soy sauce. Medyo challenging lang. Magtimpla ka. Akin okay. Ay, ganyan. Ba't kaya? Ay, paano po? Kaya ito na lang gamitin mo. Mas Eto po, na-stuck yung sa akin. sodium. Ganyan, ay, gano'n ba? Nasa-stuck yung sodium? Swertihan din eh, no? Oh, ayan. Sa toyo ka lang sinwerte, bye. And then you put your sibuyas, sili. Ayan! This is the That's the pupur. pupur. Uy, mainit pa. Ano pa nga, di ba? Freshly popped. Teka muna, pinipicturean eh. Sira talaga sa chicharon to. Yung mantika po sigurong ginagamit nila, baboy din. Tapos may laman. Kasi hindi mo nalalasahan yung anta. Or it doesn't taste rancid. Tara. Ah, di ba? Minemorize ko yun. Rancid. Kasi, di ba, I'm sure ginugol mo din anong English ng maanta. Di ba? Baka pag ginugol mo yung maanta, lumabas ang picture mo. Ayan o. Rancid. Ayan na! Di ba? Kakain tayo ng lomi at So, 40 degrees. This is 120 pesos. Di ba? 120 pesos is. Overload. Okay. Chef, turuan ka. Oh, sige. Paano ano? Kasi di ba ang dami niyan? Yes. Normally, the reason why they gave you plates is that you remove it first. Okay. So, meron pa palang, bago ka kumain, may Lomi Tapos, 101. tanggalin mo lahat ng toppings, ilagay mo dito. Oh my God, we've been eating Lomi the wrong way, my dear. So, tatanggalin ng Kasi, ilagay mo toppings. dito. Okay. Tapos, you put it muna aside. Oh my God, may... Kasi may gan- pag tinanggal mo, matatanggal yung lutong ng chicharon. Tapos ito kasi, pag hinalo mo siya ng hinalo, matatanggal yung malapot niya na consistency, maglalabnaw. Oh, yung okay. ilalagay mo dito yung konting yung lomi na kakainin mo, tapos lagyan mo na sa tapos dyan mo kainin. Tapos saka ka ulit kukuha. Ah, dito sa pinggan kakainin. Oh my God. O, diba? Buti na lang nag-Batangas trip. Pa-chef pa tayo. Hindi tayo marunong kumain ng Lomi. Kukuha ka. Ilalagay mo sa pinggan. Tsaka communal pala siya. So, dapat pala nag-share lang tayo. Tapos, tikman muna natin. Uy, ang dami. Mamaya, paglingon namin, ubus na yan. Tikman natin without the... Oh yeah, tama nga, medyo matabang siya. So talagang ginagawa nila. isi-season mo siya sa mesa, garlic, and then ilalagay mo yung topping. Ang sarap. Pag may purpur. Pupur. Purpur. Yeah, tama nga. Ayan, so natuto tayo ngayon how to properly eat Loming Batangas. And sa mga kapwa ko, kasi kami mga taga-Binyan, picky eaters kami, nasanay kaming malasa na yung kinakain. Di ba? Ikaw adopted Binyanyense ka na. So, you really have to season the Lomi with So you're like the condiments. Ayan, so this is breakfast part 2. After nito, mamimili tayo ng, ano nga yung gusto mong bilhin? Panutsa. Tapos magla-lunch tayo. Oh my God. Talagang, ay hindi pa natatapos doon ha. Ngayon, parang mga gilingan ng mga bibig natin for today's video. Ayan, so yung binilin sa'yo ng mga tita mong seniors, the panutsa. Okay? Chikang, mag-ikot-ikot tayo. Panutsa. Hindi nga, nagpa-hair transplant. Alam mo,
Kung sino yung naaalala ko sa kanya, si Salt Bae. Ah. Di ba yung hairline niya, siya ba yung pinagaya mo? Ewan ko sa'yo, ano sinasabi Made mo? from Turkey ba yan? Ayun o, di ba? Pag gumanyan ka nga, gumanyan ka. Oo Asnan nga. mo kunwa, Oo. Di ba? Di ba? Pagtingin ko sa hairline, Wala hindi kinalaman nga, yun di sa ba? vlog. Paglingon ko sa kanya, ngayon ko lang, di ba? 2 Actually. linggo na kami magkasama. Paglingon ko, napansin ko yung hairline, parang si Salt Bae. Ganyan na, black shirt. Ayan na, pawisan na tayo. My gosh, ang init. Pero sa mga masasarap na kinakain natin, worth it naman ang pagbilad natin sa arawan. So dahil nakapag-breakfast part 2 na tayo, pupunta naman tayo sa gawaan. Pero nakagawa na daw sila kaninang madaling araw. So bilihan na lang ng panutsa. We go to Chalice. Ayan, so mamimili tayo ng pasalubong. Dito tayo kay Sally. Eto yung panutsa. Nasaan na yung bibili ng panutsa? Eh, siya nga yung may favorite ko. Nasaan? Eto yung panutsa. Eto yung... Eto is bibili ko ng ganito. Eto kasi yung may buttered peanuts. Na parang Butter? panutsa. Tikman natin. Kain, hello po. Good morning. Tikman mo na. Hindi siya masyadong matamis. Magkano po ang isang box na ganito? That one is 230 and this one is 120. 230 and then this one is 120. Yes. Gawin mo ng 5 boxes nito. Okay, so salamat po. Papasok tayo dito sa sari-sari store. Ano pong sa inyo? Gusto ko ng GSM. Nasaan yun? Jean. Ito, ano po ito? Plastic pala. Ikaw pala yun. Siya pala yun. Tinitinda pala siya dito. Nag-abala ka pa. Masamang tanggihan. Halika po. Kaya pasensya na po, Temo. Sobrang sikat, diba? Diba? Mango Graham. Tikman natin. Masarap, diba? Lamig ko na yung aking. Ano po yung binake nyo? Ano siya? Pineapple tart. Kapal lang mukha namin. O, hindi na kami mga abala. Wait, paano si Batangas is also known for yung mga ganito, yung mga pasalubong na Chef RP para lahat? ugoy-ugoy, paborita, hakobina, di ba tita dito? Popular din ng Batangas. Next time, doon naman tayo pupunta sa may San Juan. Magbi-beach. Diba? Beach doon. Magsa-swimsuit. Diba? Thank you! Ayan, magla-lunch na tayo. Yung init kasi ngayon, basta lumabas ka, parang gutom ka na agad. Halika na. Oh, they also have lomi here. Parang gusto kong tikman. Just For for, the sake. comparison. Yeah. So, ayan, for our main lunch, nandito kami sa Georgians. Dito lang yan sa may highway. And halika na. Late po siya nagising. So, humabol lang po siya. 'Di ba? O baka naman pinatuyo mo pa yung damit mo. Ang init talaga. Buti na lang hindi ako maselan. Ako kasi, I have learned the art of being natural. Kahit masunog ang balat ko, wala na akong pakialam ngayon. Ako magagalit si Doktora Kasemi. Hello, Doktora. I love you. Nag-sunblock po ako. 3 layers, ka. Doktora. Nandyan na? Ba, nauna pa yung pagkain. Teka, ba't ganon? Ginalingan nila? Nauna pa yung pagkain. For the Oy, ang bulalo. galing nung sabaw nila. Tignan mo yung sabaw, oh. Nakapitchel. Tita, gusto mong sabaw? Diba may imagination? Pinitchil yung sabaw. Dear, tubig o inom ka? Mananlamig.
So, eto is sabaw siguro ng bulalo. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Diba? Yeah, maumami. Diba? Eto po is sabaw ng bulalo. Ang sarap. It reminds me of the Vietnamese pho. Yung hindi masyadong matapang yung kanyang, hindi masyadong pungent, pero lasang-lasa mo yung umami. Oh, ayan. Sa bulalo, patis ang nilalagay. Patis kalamansi. Patis, kalamansi, and sili. So this is the bulalo. Hindi kasi ako kumakain ng utak. Ikaw ba kumakain ka, no? No. Kailangan mo yon para gamitin mo naman yung utak mo. Huwag puro puso. How is it? Ibang lasa nito kaysa dun sa libreng sabaw. It's better. Yes. Yun yung comment ko, hindi mainit yung bulalo. Ano tita, feeling ko kasi yung meat, hindi na mainit, binubuhusan na lang nila ng mainit na soup. Ito yung lomi na overload. Lomi overload. Tikman natin. Tikman mo din yung lomi para may comparison. Parang ganun din ang lasa. Pero syempre, masarap ang chicharon dun sa kabila. The bulalo is good, but I'm very sure na may bulalong mas masarap. And well, feel free to comment down kung saan ang bet niyong bulalo. And yun ang sakit ng mga bulalo actually, not only here in Batangas, but also in Tagaytay, yung hindi nila ma-serve ng sobrang init. And ayaw ko naman makialam. Hindi naman ako food consultant ng mga restaurants. Kasi the way to do it is, you blanch the bulalo. Kasi hinihiwalay yan eh. After mong palambutin yung bulalo, ihihiwalay mo yan para hindi maglasog-lasog. So, pag nilagay mo dito sa bowl, i-blanch mo sa broth. Yung ginagawa kasi nila, nasa bowl na yung bulalo and then binubuhusan lang nila ng hot broth. So, ang nangyayari is, Hindi na siya nagiging super hot. lukewarm lang yung sabaw. But of course, that's their way of doing things. And hindi naman nila tayo pinipilit na. Ako, sa akin lang naman yon. So kung may restaurant ka, nagsaserve ka ng bulalo, please blanch it first. Ay, meron din ako padala sa iyo. Feeling ko dito sila babawi kasi yung bulalo nila medyo, it's just okay para sa akin. Tikman natin yung goto. Ano to? Ano? Balat. Yeah, it's good. Lalagyan mo ng kalamansi. Sarap. Nagustuhan ko siya, kulang lang sa init. Ay, Yun po yung comment ko even dun sa bulalo, hindi po mainit. Parang, or baka nasanay ako dun sa Gotong Batangas sa mga sakalya na umuusok-usok. Pero kasi one consideration also is, medyo malayo yung kitchen nila from where we are sitting. Mga 2-minute walk. And malalaman mong pinakuluan talaga siya sa mga lamang loob at tuwalya. Pag nagsasalita ka na ng mga 2 minutes after ng unang subo mo, nagsesebo na yung labi mo. And nagsesebo na yung labi ko. Yung labi mo, nagsesebo na ba? No step. Siya mismo. Zero. Yung face ko nagsasabot. But this is good. Try this. Ayan. Pero kota na po kasi ko dahil marami-rami pa kaming kakainin. So, balita ko masarap yung halo-halo dito. Pero pag hindi ako nasatisfy, biyabiyahe ako papuntang Padre Garcia kasi so far, binanggit ko to sa vlog ko before, that is the best halo-halo that I've tried in my whole life. And sabi nung isang kasama ko, masarap daw yun dito. So, tikman natin. Tignan natin ang ice cream. Ube ice cream.
After mo supsupe, So, ang sunod natin pupuntahan, we're going to the Pastor House built in 1883. So, it's one of the heritage houses here in Batangas City. So, yung makikita natin yung kasi isa siya sa mga na-preserve talaga nila. May nakatira hanggang ngayon po, no? And 5th generation, na tama po ba? 5th generation na yung nagme-maintain ngayon. Diba? Ang bongga. Hello! Nandito na tayo sa Acosta Pastor House. This is their ancestral house. Sobrang ganda ng kanilang compound. And this is a private residence na imbitahan lang po tayo. So halika, tignan po natin ang loob kasi this is one of the few remaining old houses na na-preserve dito sa Batangas City. Since 1980s pa po ito. And ngayon, 5th generation na po ang nagme-maintain. So, let's go! Hello po, good afternoon. Hello po. Halika, so, aakyat na tayo sa Pastor House. Naku, Miss Jenny, thank you so much. And makakapasok kami dito in your ancestral home. So, 1883 po siya. And ito nga, may nire-repair na sulihiya. And ramdam mo yung ano, no, yung mga old stone houses, hindi mainit sa loob. Hindi mainit. Di ba? Biglang lumamig. Ayan, sakay ka dyan. Dali. Pwede po. Pwede. Yes, oo. Tita, ano yan? Wow! Pwede mong hiramin yan pag kinasal ka. So ganito po yung hagdan. Paano? Okay, nice. Aha. Ayan. So nagulat siya nung nakita niya yung... Nagulat siya. Sige, tignan. Nakita sarili niya. Mamaya magpapapicture tayo dito. Ito daw yung dito sa staircase na to. Oo. Tradition namin that we kiss Mama Mary and Papa Jesus. Yes. And makikita mo yung mga marble tables nila. Hello po. Good afternoon po. Step back, step. This Ako house was built in 1883 by my great-grandfather, Don Alejo Acosta, the one in the middle. In the middle, That's yes. my mother's side. Huh? So it was brought from generation to generation, and we were able to maintain this up to my generation or Opo. my nephews and nieces. So far, so good. Yes, kitang-kita po ang kintab ng sahig. Well, you don't know, I'm now 95 years old, huh? Wow. Hindi po halata. I'm 95. And then we have all this atay bed, you know, the four-poster bed all over the... Oh, nasaan po yun? the Doon po sa loob. This is the master's bedroom. Ah, So, this bed called an atay bed. atay bed. Atay, A-H-T-A-Y. Aha. It is a sign of wealth Aha. during that time. You know how much this costs now? Magkano po? They have an auction exactly the same 2 years ago in Manila. 10 million. 10 million. Oh, 10 million. 10 million pesos. Pwede po bang humiga dito? Yeah. Makahiga, makaano man lang sa 10 million na kama. At that time, wala man sila mga caution. Dali. Pwede po sa 10 million Balikin ko lang po. Sige na! Bihira ka makakahiga sa 10 million na kama. So, ilang gantong kama po ang nandito sa bahay There nyo? are 3 bedrooms with 3 beds. Oh, like so- this, for all purposes. 30 million! So, you could just imagine kung magkano tong mesang to. Kasi this is a slab ng marble. Ang hirap na makahanap ngayon.
Ilang bedrooms po in total meron di? 3 po. This is for the boys. Ayan, so nagpiya-piano po si sir. You know my secret? You don't have a wife. No wife. Alam mo. Pero I have 6 mistresses. Oh, All pianos. 6 ang piano ko. piano. I call them my mistresses. So I will introduce myself, okay? Yes. I'm attorney Antonio Pastor. I'm a lawyer, but I'm also a concert pianist and an opera singer. And for you being a captive audience, you have to hear me whether you like it or not. Okay. Dear Father and Son, bless the Lord, and this they give from we are received from the bounty through Christ our Lord. And it is our privilege to welcome to our house Chef Arby with her Mrs. Entourage, talking about Philippine food, which we value very much, and we were able to share whatever we have in Batangas. So you have an idea of whatever we have and we had before. So I hope your trip was fruitful, huh? Yes. So, Because of you. oh no, this is just the climax, you know. And then we were very happy to share it with younger people like you, how we lived before, how we eat before, our food. So you have an idea. So that's our advocacy. Yeah. And we are privileged because we have maintained this house. Pamangkin niya. Si Chef RV po, lahat po sineshare. Oh, good. Hindi siya madamot. Great. Nagluluto ho siya. Very good. Yes, kaya gagayahin ko ho yung tamales. Very good. And the bizcocho. That should be the attitude. O, tapos ibebenta ko po sa inyo yung recipe. Very good. Ng milyon. I will welcome that. Ng milyon. Kapalit po ang isang kama. Okay. So, on behalf of our family, thank you for gracing our house with your presence. It is our honor. Thank you for having And I hope that we both learn from each other, Yes. which is the topic of our subject now, food, good food. Mabuhay ang lutong Batangas. Thank you. Thank you, thank you. So you're welcome anytime. Huh? Kawisa ka pa? Pakita kita kumakain ka sa kusina. Puro kakain. Sabi ko, ang break time sa gabi lang, 1 meal a day. Hindi 6 times a day. Madami yung kape niyo po. Ako hawak. Yung kape niyo po.
Ayan. So, after natin magmerienda sa Pastor House, dito lang sa kabilang, sa tapat lang halos ng Pastor House, meron na pala ditong Padre Garcia's Best Halo-Halo. Kasi nga, di ba, medyo hindi ako happy dun sa halo-halong kinain ko kanina dahil medyo tunaw. So, halika, kumain tayo dito. Oh, pero mas mahal dito kasi dun sa Padre Garcia, 50 lang ata. 50 lang dun eh, no? Pero iba kayo doon, hindi kayo June and Ana. June and Ana po ito? Ah, June and Ana to. Ah, so yung sahog, binabagsak nila sa inyo. Oo, di ba? Kasi buti natanaw ko to, kasi kung hindi, biyabiyahe pa tayo ng Padre Garcia. Ito talaga yon. Ay, ikaw muna. And then let me know your thoughts. Hindi, yung saging niya yung talagang... Para yelo pa lang natikman. Okay yan eh. Sa Padre Garcia, 60 pesos. Lang, di ba? 65. Ito talaga pinaka 80. Kasi syempre meron daw po silang transpo. Yung saging, tikman mo yung matamis na saging nila. Ako kasi ito yung talaga nagustuhan kong halo-halo. Tama ka tita, ang ginagamit nilang sugar para matamisin yung saging is yung panutsa. Although yung sa June and Ana, parang mas smooth yung yelo doon. Oo, mas smooth yung yelo doon sa June and Ana, doon sa Padre Garcia. Yung sahog, pwedeng humingi pa ng saging. Ay, humingi tayo ng dangal. Baka meron sila Pwede mo bigyan. kami isa pang basong halo-halo. Eto, kung napanood mo yung Taal vlog, humingi din ako ng saging nun. Yung Ito saging? yung nagdadala talaga doon sa halo-halo, yung saging. Yeah, ito ang kakaiba ko. Legit. Well, kanya-kanyang ano nga yan eh, yung masarap sa akin, pwedeng hindi masarap sa'yo, di ba? Ganun yun. Pero yung saging nila, Ganito, hihingi ka ng saging, hihingi ka ng yelo. hindi ka nag-aaral. Ganda yung ano, Kung hihingi ka pa isa-isa, yung sort ng bubudol ka. hindi ka nag-ube. Ayun lang, so you be the judge. Again, katulad ng sinasabi namin, kanya-kanya tayong panlasa. Pero ako kasi so far, ito yung number 1 sa akin. Try it na lang for yourself. Oo, kasi kung yung number 1 sa akin, pwedeng hindi number 1 sa'yo. Yeah. Katulad nung number 1 sa kanya, number 2 siya. Ay, nako. Ayan, ang dami na naman nating mga kinain. Pero hindi naman halata sa'yo. Fit na fit pa din ang Filipiniana mo. O ano, na-enjoy nyo ba ang ating Batangas food trip? Batangas, para sana aircon yung daan. Ay! Eh di yun ang gawin mong next project, yung ipa-aircon mo yung Bilang ako si Ate V. Ate Vilma Santos from Recto, Manila. Diba? Papa-aircon ko yung mga kalsada ng Batangas. Oo, That's si my next project. Ate V from Recto, Manila. Ba't hindi mo muna i-project yung sarili mo? Kasi I think you need a lot of renovation. So, salamat muli sa inyong panonood ng ating mga travel vlogs. At syempre, ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga taga Batangas City, kay Tita Claire Nunez, Pastor family, at sa lahat po ng aming mga kinainan. Doon sa mga lugar na nag-ingay kami, sa mga napakababait na Batanggenyo sa palengke ng Batangas City, at lahat po kayo. Thank you so much and join us again sa ating susunod na travel vlog. O, baka masagasaan ang mga beautifications nyo. Halika na, we'll see you soon.